ka-express. Sa gitna ng kanyang pagbabalik mula sa ACL injury, isang napakalaking balita ang umalingaw-ngaw sa mundo ng basketball. Ayon sa mga ulat at insider discussions na lumabas nito mga nakaraang araw, dalawang sikat na NBA teams mula sa Los Angeles, ang Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers, ay sinasabing nagpapakita ng interest na mabigyan ng pagkakataon si Kai Sotto sa darating na NBA Summer League. Bagamat wala pa ang official na kontrata or formal na announcement, malaking usapan na agad ito sa Pilipinas at maging sa international basketball circles. Ang Summer League ay isa sa pinakamahalagang pagkakataon para sa mga young prospects, undrafted players, and international talents upang maipakita ang kanilang kakayahan sa harap ng NBA executives and coaches. Mas naging kapansin-pansin ang sitwasyon dahil nagdesisyon si Kai na hindi muna sumama sa Gilas Pilipinas para sa susunod na FIBA window. Ang pangunahing dahilan ay upang ganap na ma-manage ang kanyang kondisyon at ma-maximize ang posibilidad na makabalik sa NBA radar. Matapos ang mahabang rehabilitation, hilahanda na muling sumabak ang 7'3" Filipino giant sa pinakamalaking entablado ng basketball. Sa Japan B-League, patuloy na ipinakita ni Kai ang kanyang pag-unlad bilang scorer, rim protector, and floor spacer. Ang kanyang taas, haba ng galaw, and natural shot blocking ability ay ilan sa mga katangiang nananatiling kaakit-akit para sa mga NBA organizations. Kung magkakatotoo, ang Summer League opportunity na ito, hindi lamang ito personal na tagumpay para kay Kai. Maaari rin itong isang maging isa sa pinakamalaking hakbang para sa Philippine basketball sa modern era. Ang tanong ngayon, ito na kaya ang pagkakataong matagal nang hinihintay ng buong bansa? Minsan sa basketball, hindi sapat ang talento lamang. Kailangan ng tiyaga, tamang timing, at kakayahang bumangon matapos ang pinakamalaking pagsubok. Yan mismo ang kwento ni Kai Sotto ngayong 2026. Matapos ang halos isang taong pakikipaglaban sa ACL injury, marami ang nagtanong kung makakabalik pa ba siya sa antas na maaaring makatawag muli ng pansin mula sa NBA. Ngunit habang dahan-dahang nagre-recover ang Filipino big man, tila hindi naman siya nawala sa radar ng mga professional scouts. Ngayon, muling umiinit ang usapan matapos maiugnay ang kanyang pangalan sa dalawang prestigious franchise sa Los Angeles. Hindi basta-basta ang organization, ang Lakers at Clippers. Parehong may malalim na scouting departments at kilala sa paghahanap ng mga undervalued talents mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para sa Lakers, matagal nang mahalaga ang pagkakaroon ng haba at laki sa frontcourt. Sa modern NBA, mahalagang may center na kayang magbigay ng rim protection habang may kakayahan ding makasabay sa mabilis na transition game. Bagamat marami pang kailangang patunayan si Kai, ang kanyang 7'3" frame ay nananatiling isa sa kakakaibang physical tools na makikita sa international basketball. Samantala, ang Clippers naman ay kilala sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga developmental prospects. Sa mga nakaraang taon, ilang players ang nakahanap ng NBA pathway sa pamamagitan ng Summer League at G-League system ng franchise. Ang pinakamahalagang bahagi ng usaping ito ay hindi ang pangalan ng mga teams. Ang tunay na mahalaga ay ang katotohanang muling pinag-uusapan si Kai bilang isang legitimate NBA candidate matapos ang napakahirap na injury setback. Sa Japan B-League, ipinakita niyang hindi siya tumigil sa pag-improve. Nakapag-ambag siya sa scoring, rebounding at defensive presence habang patuloy na ina-adjust ang kanyang laro sa mas physical na competition. Ang kanyang karanasan sa Australia NBL, NBA G-League Ignite, and international competitions ay nagbibigay sa kanya ng mas malawak na basketball IQ kumpara sa maraming prospects na kasabay niya sa edad. Kaya rin naging mahalagang desisyon ang pansamantalang pagdiban niya sa Gilas, Pilipinas. Para sa ilan, mahirap tanggapin na ang pagkawala ng isa sa pinakamahalagang players ng national team. Ngunit mula sa perspective ng career management, malinaw na sinusubukan ng kanyang kampo na protektahan ang isang bihirang opportunity. Kung makapasok si Kai sa Summer League roster ng alinmang Los Angeles team at makapagpakita ng solid performances, maaaring magsimula ang susunod na yugto ng kanyang basketball journey. Mula sa Summer League, posible ang training camp invitation, Exhibit 10 contract, two-way deal, or kahit G-League pathway patungo sa NBA roster. Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan, ngunit isang bagay ang malinaw. Pagkatapos ng lahat ng injury, criticisms at mga pagsubok, buhay na buhay pa rin ang NBA dream ni Kai Sotto. At habang papalapit ang Summer League sa Las Vegas, mas maraming mata ang tututok sa Filipino Giant na patuloy na lumalaban para sa kanyang pinakamalaking pangarap. Kung susuriing mabuti ang sitwasyon,
Ang posibleng NBA Summer League opportunity na ito ay maaaring maging pinakamahalagang yugto ng karera ni Kai Sotto mula nang simulan niya ang kanyang NBA journey ilang taon na ang nakalipas. Noong 2022 NBA Draft, maraming Pilipino ang umaasa na maririnig ang pangalan ni Kai. Ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip na sumuko, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-unlad sa iba't ibang professional leagues. Naglaro siya sa Australia, sumabak sa international competitions, at kalaunan ay lumipat sa Japan kung saan mas lalo niyang nahasa ang kanyang laro laban sa mataas na antas na competition. Ang malaking pagkakaiba ngayon kumpara noon ay ang maturity ng kanyang laro. Hindi na lamang siya tinitingnan bilang isang matangkad na prospect na may potential. Sa edad na 24, Kai ay mas nakikilala bilang isang professional player na may totoong karanasan laban sa matatapang at physical na kalaban. Natutunan niya kung paano gamitin ang kanyang laki sa ilalim ng basket, kung paano magbasa ng depensa, at kung paano maging mas epektibo bilang rim protector. Sa modern NBA, mahalaga ang versatility. Hindi sapat na matangkad ka lamang. Kailangan kaya mong makipagsabayan sa mabilis na pace ng laro, makapag-switch sa depensa, at makapagbigay ng value sa magkabilang dulo ng court. Ito ang bahagi kung saan magiging critical ang Summer League. Ang Summer League ay hindi lamang tungkol sa statistics. Maraming scouts ang mas nakatingin sa effort level, basketball IQ, communication, and defensive instincts, at kakayahang sumunod sa sistema ng coaching staff. Maraming manlalaro ang nakakuha ng NBA contracts kahit hindi sila ang top scorers ng torneo dahil nakita ng mga teams ang kanilang potential role sa isang professional roster. Para kay Kai, ang kanyang pinakamalalaking asset ay malinaw. Una, ang kanyang 7'3" height and elite reach ay natural na magbibigay ng rim protection. Pangalawa, meron siyang soft shooting touch na bihirang makita sa isang center na kasing tangkad niya. Pangatlo, may international experience siya laban sa iba't ibang playing styles mula Asia hanggang Oceania. Ngunit hindi rin mawala ang mga hamon. Maraming roster spots ang pinag-aagawan sa Summer League. Bawat laro ay parang audition. Bawat minuto sa court ay may nakatinging scouts, executives, and coaches na naghahanap ng susunod na developmental player. Kaya napakahalaga ng kanyang kalusugan sa puntong ito ng kanyang career. Kung magiging matagumpay ang kanyang pagbabalik at maipapakita niyang tuluyan nang nakarecover siya mula sa ACL injury, maaari nitong baguhin ang direction ng kanyang basketball future. Hindi lamang ito tungkol sa Lakers or Clippers. Kapag naging maganda ang kanyang performance, maaari ring magbukas ang interest mula sa iba pang NBA franchises. Para sa Philippine basketball, napakalaki ng implikasyon nito. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Kai, papalapit sa NBA, mas lumalawak ang paniniwala ng mga batang Pilipinong nangangarap na balang araw ay makakarating din sila sa pinakamataas na liga sa mundo. At ito ang Express Info, kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.